So ayan, welcome ulit no sa ating mga Hanabishi rice cooker. Yan po no, sa inyong nakikita, rice cooker po yan no, mga Hanabishi. Alam na namin po no, ano po ang problema niya kaya hindi siya nag-power on. Na-check na namin to kanina. Fuse po no, thermal fuse po ang may problema sa kanya. Wow. Pero ipapakita pa rin namin sa inyo no, para ma-prove namin sa inyo na talagang sira po ang kanyang thermal fuse. Ayan, tara, samahan nyo kami no, aming ipapakita sa inyo. Ay, ito yung analog eh. So ayan, bago natin siya masabing sira ang kanyang fuse, siyempre ipakita namin sa inyo paano siya gamitan ng tester no. Yan, para ma-prove talaga natin na sira ang kanyang fuse no. So ayan, gamitan natin ng tester no. Ma-prove natin na sira ang kanyang fuse. Ayan, gamitan natin siya ng multi-tester no. Kaya lang ano siya, digital yung ano ko, multi-tester, hindi siya analog. Tapos isip lang natin siya sa ano no, sa ohms no, pwede na siyang isit sa ohms. Ayan, yan po yung ohms niya no. That's pretty good. Ayan. Pakita natin, ayan. Isit natin ang kanyang knob no, ang kanyang knob sa ohms. Pili ka lang dyan, maaari hanggang sa pinakamababa no, dyan sa naka 200 siya no. Tapos kung hindi papalo dyan, meaning sira talaga no, kung walang number na ka-indicate, ibig sabihin sira ang kanyang fuse no. Madalas po mga ka-rice cooker no, pag hindi na gumagana ang kanyang mga rice cooker, madalas po talaga ang pinaka 90% po talaga nga sira ang kanyang fuse. Ayan, ito po ang kanyang fuse. Ayan, madalas no, yan po ang sira. Ayan, tingnan natin no, kung hindi pa mapapalo. Ayan, yung tester niya. Ayan, tingnan natin. Yan, dapat may number na labas no kapag okay siya. Pag wala, pag naka-open line lang, meaning sira talaga. Ayan no, wala. Oh, ayan no. Okay daw, okay. Diba? So ayan, itry natin sa toke no, para talagang mapatunayan natin sira na. Ayan, ating isit sa toke po. Okay. Ayan no, meaning OL, open line talaga siya no. Ano tawag niyan sa ibang term, line, meaning wala talaga siyang continuity no. Ayan, try natin sa 20k. Ayan, wala pa rin no, Wala siyang receipt. ayan, natin sa 2 million. Ayan, pero mas masano. Madalas ito no po no, pwede na yan sa 200 no, 200 ohms. Wala. Yan, wala talaga to. Ayan, saan po yung ano, ipapalit natin. Ayan, ito po yung ipapalit natin no. Ito po yung sinib ko talaga to no, kasi alam ko darating ang panahon no, na meron akong may repair. Kagaya nito, ayan, dumating na talaga ang panahon. Pagdating ng panahon na yan, 10 amperes ba sa akin? Tapos ang ng taon. Tingnan natin no, kasi yung ipapalit namin is 10 amperes no. Mostly din po mga rice cooker. Yan no, yan po may ano yan no, nakalagay kung gaano kataas ang kanyang amperes. Ayan po, madalas po pag malaki yung rice cooker, 10 amperes talaga yung gamit no. Yan, 10E meaning amperes. Yan. Tapos ito po ang kanyang original. Ayan, di ba? 10E. Wow. So, yan po ang ating papalitan ngayon no, ang kanyang ito po ang kanyang tinatawag na thermal fuse po no. Yan, madalas ito po ang sira no. Kaya huwag niyong itapon kaagad ang inyong mga rice cooker no. Kung meron kayong mga rice cooker na hindi na nag-iinit, walang power, so huwag niyo kaagad itapon no. Kasi ang dahilan diyan, 90% ito po no, ito. O yan. Yan, ito po yung fuse niya, thermal fuse. 10 amperes din ang ipapalit natin no, para siguradong swak na swak. So yan. So yan, masyadong mataas yung original no. Kasya. Medyo mataas yung ano no, yung original niya, mahaba ang kanyang ano niya, pin. So yan, okay ba? Ayan no. So yan po pala tandaan na okay ang fuse is meron ng continuity no. Ayan. Yan. Lumalabas na po ang kanyang number, meaning meron siyang nasagap na resistance. Ayan. Yan po ang pagtuklas kung talagang okay pa ang kanyang yan o, diba? Tapos kanina nakita nyo nag-OL, open line yan. Tapos ibalik mo. Ayan, diba? So ayan, yan po ang palatandaan na okay po ang kanyang fuse. Yan po ngayon ang ating ipapalit. Kasya siya. Oo. So dyan natin ilagay yan. Ayan o. Pasok mo yun dyan. Tama na siya? Abot ra? Abot lang niya. Okay. So ganun lang po kasimple mag-repair ng ano no,
Huwag nyo itapon kaagad, no? Lalo na't maganda-ganda pa ang kanyang body. Huwag nyo itapon kaagad, no? Huwag kayong pupunta kaagad sa technician, no? Pwede itong i-DIY ninyo, no? Madali lang. Mostly talaga, no? 90% pag hindi na gumagana inyong mga rice cooker is fuse lang po talaga ang sira, no? Yung tinatawag natin na thermal fuse. Minsan meron siyang mga 8 amperes, 7 amperes, pero madalas talaga pag malaki ang kanyang kagaya nito, kanyang lalagyan ng kaserola is 10 amperes talaga madalas, no? Ang gamit na fuse niya. So yan, no? Yan. Uy, short ata yan, kid. So pag ganyan, hindi siya nakaabot sa kanyang lalagyan, pwede lang siyang dugtungan, no? Pwede siyang dugtungan, no? Para lang makaabot siya dito, walang diyan. Walang problema dyan, no? Dugtungan lang yan para makaabot siya dito, no? Kasi original niya is mahaba ang kanyang kanyang pin niya. Ito maliit yung papalit namin. Pwede siyang dugtungan, kaso dapat siya, dapat siya talaga siya. Sige, dugtungan mo lang yan. So ayan po, no, mga ka-rice cooker. Naikabit na po namin, no, ang pinalit namin na fuse. Ayan po, no. Tapos ibalik na namin, no, para mapakita namin sa inyo, no, talagang nagdi-display ng kanyang power mamaya, no. I-switch ko natin mamaya pagkatapos nating matakpan ang kanyang likuran. Yan. Tapos tinister na namin, okay na po, no. Napalitan na po natin ang fuse, no. Yan lang po kadalasan yung sira, no. Thermal fuse lang po, no, mga ka-rice cooker natin. Yan po, no. Huwag nyo kaagad itapon ng yung mga rice cooker, no. Pwede nyo itong i-DIY, no. That's pretty good. Yan lang pong madalas sira, no, ang kanyang thermal fuse. Tapos ngayon ating isubukan natin yung cord. Yan, padarin natin, no, para ma-prove natin sa inyo na talagang gumagana na. Ang bebe. Ay, saksak na rin, saksak. Pero na kayo. So yan, no? Ganun lang po kadali mag-repair ng ng rice cooker, mga ka-electronics. Ayan po, no? Galing po nito. So yan, no? Ay, saksak mo muna, no? No, ayan, isaksak mo kin. Yung natin dyan sa likod, pikas diyan. Ang galing po ng natin. Ayan, no? Saksak natin. Tingnan natin. Ayun, no? Diba? Kanina wala tong ilaw. Kanina walang ilaw. Ayan. Diba? So ganun lang po kadali na. Hindi na namin lang kanyang tawag yan, yung kaldero niya. Ito na lang po yung dinala namin, yung kanyang base na lagyan niya. Kaserola. Kaserola para kaldero niya. So yan po, no, kung nakikita nyo, functional na po yan, o, ayan. Mainit, Wow! Yan, di ba? Kung kapain namin yan, o, talagang, ayan. Yan, naramdaman ko yung mainit talaga siya, no. Yan po ang indication na okay na po siya, no. Yun lang po ang pinalitan natin, no, mga ka-Hanabishi. Yan, magandang brand ito, no. Parang Japan din na thick, no. That's pretty good. Japan made din itong Hanabishi. Kaya wag niyo itapon kaagad, no. Pwede pa siyang i-DIY ninyo, no. Kayo mismo para hindi na kayo makabayad sa mga technician. So, ayan po, no. Hanggang dito lang po ang ating may i-share sa inyo, no. Paano natin siya pinalitan lang po natin siya ng thermal fuse na 10 amperes po. So, ayan, no. Hanggang sa muli nating pagsasama po, no, mga ka-Hanabishi. Ayan po ang ating measure. May like sana niyo i-subscribe naming channel, no, para sa susunod nating mga video tutorial, no, ay meron kayong matutunan. So ayan, God bless. Ingat po tayong lahat.